ng silid ni Boy, makikita ang isang tokador na kinapapatungan ng mga langis. Taas ng tokador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak itong puso. Makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip. O ayan, di ka na mukhang tao. Siya, dyan ka muna at ako naman magbihis. Sabi ko ayaw kong magsimba eh. Ayaw magsimba? Hindi mapapagalitan mo naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umaga ng pangiling araw? Maiwan po ako rito, kasama ko si Tia Simon. Ang isting iyon, ang patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako rito, makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tia Simon. Magkikipagpintuhan ka? At ano namang pinto? Tungkol sa kalapastanganan sa banal ng pangalan ng Panginoon? Basta mama, maiwan po ako rito. Magandang kinikwento ni Tia Simon sa akin. Gusto ka na. Gusto na, bago ako magalit ng katotohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito na may dumi sa kalooban. Pero, Sabi, gusto na eh! Oh, sino yan? Ako ito, hipag naulingan kong maaari bang pumasok? Naulingan kong may tinututol si Boy. ayaw kong magsimba, Tia Simon. Maiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay mama. Iyan ang tinututo ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Kailangan ka nga sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbibihis, magsimba tayo. Ayun, kaya naman sasama ay kung sasama yung amain. At kung hindi rin sasama. Pero mabuti rin iyon, mabuti. Sapagkat hindi lamang ikaw ang maakit sa wastong landas, kundi ang kapatid mo na iyon na iyong ama na isa rin. Namatay siyang hindi man lamang nakapag-Jesus, kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Siya nga pala, mabilis din ako. Nakalimutan ko kasi, dyan muna kayo ni Boy, kuya. Iba talaga ang tumatanda. Madaling mangawit, manghina ang katawan at Bakit napila ko kayo, Tia Simon? Sabi ni mama ay iyay parusa ng Diyos. sinabi ba na mo yun? Oo raw eh, hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi. Sabi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni mama, Tia Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tia Simon? Bagay, Boy, na hindi may paliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam sa iba sa pamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, Boy, ay isang tiyak, malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin, Tia Simon. Oo, Boy, sa akin ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama ng iyong mama. Hindi makabuti sa iyo ang pagtanggi. Ang pagkawala ng pananalig, nangyari na sa akin iyon. At hindi ako naging maligaya. Dahil sa kapansanan ito ng aking paa, Boy, natutunan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Rights ni Mergham at ako'y nananalig sa filosofiyang pinanaligan ng kanyang mga tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya, Boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Anong nangyari, Tia Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin dahil doon walang natuwa sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano yun, Tia Simon? Ito ay sa manika ng isang batang sagasaan ng truck.
Nagsagasaan siya. Nadulog ang kanyang isang hindi. Namatay ang bata. Nakita ang dalawang mata ko. Ako no'y naglalakad sa malapit. At aking nilapitan na ako ang unang lumapit, kaya nakuha ko ang manika. Ito at noon hanggang ang ipin ng namatay na bata. Ano pa nangyari, Tio Simon? Kinuha ko nga ang manika, boy. At noon naganap ang pagbago sa aking sarili. Sapagkat nang yumako ako pang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa ibig ng patay na bata. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto, nagtitila ba nananalig na siya ay nawalang kamatayan. Mula noon, ako nag-isip na, boy. Hindi ko na nakalimutan ang pangyayari iyan. Inuwi ko ang manika at iningatan, hindi may pahiwalay sa aking katawan. Bilang tagapalalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan, ay nakangiti pa at aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ng pananalig. Kahit anong pananalig ng anong bagay, lalong mabuti kung nananalig kay Bathala kung may panimbulanan. Tatawagin ng ina ang dalawa habang palakas ng palakas ang pagtugtog ng kampana.